Kamusta kayo dyan? Kaway-kaway! Good morning sa lahat! Ayan! Kumusta lahat naman nandyan sa mga OFW, sa mga full-timers? Good morning po sa inyong lahat. Wow! Actually, ang laman ng Zoom natin is 132. Pero talagang sinulit natin yan kasi ang ginagawa natin per hub, yung sasali lang sa Zoom. Kaya mapansin natin, grabe. Parang BMS, di ba? Nakakatuwa kasi nakikita ko kanina gaano kagigil yung mga speakers natin. Parang kailan lang nag-umpisa kaming parang mga tanga. Pero grabe, sabi nga, kapag meron kang vision sa grupo mo, makakarating at makakarating ka. Makakarating at makakarating kayo. Makakarating at makakarating yung mga downlines mo kung saan papunta basta may vision ka. So, ayun, I'm Jinky Liagono po. Ang topic ko ngayon ay pagkukwentuhan lang natin. Okay? So, start na ako. Stable network sa taong 2022. Sino dyan ang gustong magkaroon ng stable na network? Yan, taas ang kamay. Wow! Taas ang kamay, taas, taas! Si Kuya yung katabi mo, baka tulog. Sabi, uy! Gusto mo bang magkaroon ng stable na network? Yan. Sikuhin mo yan. Wow, grabe. Lahat gising. Sana all gising. Nakita ko si Carlo kanina. Gumana na. Ayan. Okay. So, first topic. Ayan. Para magkaroon ka, okay? Para magkaroon ka ng stable na network ngayong 2022, dapat mag-create ka ng momentum. Okay? Isa-isahin natin ano ba yung momentum na yan. Okay. Ayan. Number 1, dapat magdidirect ka. I-apply, i-mentor. Paano yan? Meron akong kinikip na hub. I don't care. Kung gusto mong magkaroon ng resulta ng 2022, habang humahataw yung mga downlines mo, dapat humahataw ka. Kami nga, humahataw eh. Tama? Kami nga, may ginagawa namin yung part namin eh. Kami nga, nagde-direct eh. Alright? So, ibig sabihin, hindi rason na meron kang doubt. Hindi ako naniniwala Hindi ako naniniwala sa, kaya wala siyang direct kasi may hawak na siyang hub. No! Hindi ganon. Ang pagpapalaki ng network, nakadepende yan kung anong pinapakita mo sa downlines mo. Kung ikaw mismo, as upline, nagde-direct ka, yung downline mo mag-direct. Pero kung ikaw mismo, tatamad-tamad ka, yung mga downline mo tamad. Pag walang production downline mo, isa ang ibig sabihin yan, ikaw mismo as upline, wala kang production. Gets po? Pangalawa, referrals. Yung mga na-direct mo, walang magre-refer sa'yo kung ikaw mismo wala kang naipon na direct. Kasi yung mga direct na yun yung mag-provide ng mga referrals. Apply, walang nag-refer sa akin, kaya ngayon wala akong paying. Sino ba naman mag-refer? Wala kang direct. Doon ngayon ang gagaling lahat. Dapat tatak mo yun sa kukote mo, ngayon pa lang. Sorry sa word, pero kailangan kitang saktan para matauhan ka, para may magbago sa resulta mo. Okay po? Kailangan merong referral. Yung referral, gawin mo ang lahat, mapasali mo yung referral ng mga downline mo. Huwag mong hayaan na may naipakausap sa'yo, tapos hinayaan mo lang. No. Gawin mo lahat, mapasali lang yun. Kasi bakit? Yung mga nagre-refer sa'yo, sisipagin yan lalo. Sisipagin yan paano kumuha ng tao na ipapakausap sa'yo, mag-refer sa'yo. Kasi bakit? Kaya mong pasalihin yung mga invite nila. Pangatlo, sa lahat ng nandyan, I'm sure, especially sa lahat ng mga marketers, nasa level 1, o dumaan ka sa level 1 ng academy. Dumaan sa level 2 ng academy. Okay? Ang iba nasa UEI Elite Level 1, ang iba nasa UEI Elite Level 2. Please! Seryosohin mo. Hindi ka nag-enroll sa Academy Level 1 para wala lang. Hindi ka nag-enroll sa Level 2 para wala lang. Hindi ginagawa ang sistema ng UEI Elite para wala lang. Sinusundan po natin yon. Ako as part ng top leader ni Upbird, ginawa ko ang lahat ng pag-o-observe ano ang meron sa UEI para magkaroon yung grupo ko. Para magkaroon yung network ko. Sino yung dapat i-assign ko sa ganito? Sino dapat yung magiging ganito, yung maging ganyan, yung maging ganon? Gusto ko kopyahin ang UEI. Kasi bakit? Imagine mo kung magkano yung kinikita ng mga top leaders ng UEI. Magkano ang kinikita yung founder ng UEI. Ilan yung alliances under ng UEI bago kumita si Upbird ng milyon-milyon sa loob ng isang buwan. Nagigets po? Nag-umpisa yan.
UE at ang elite, machinery yan ng UEI. Meaning, yan yung pinaka-proseso na kapag sinalang ka dyan, pagdating mo sa dulo, millionaire circle ka, global ambassador ka, may sasakyan ka, may bahay ka, may grupo ka, may network ka. Huwag niyong nilalang. Academy, okay. Academy, level 2. Sa elite ba? Hindi ko alam, mentor kung nakasagot ako. Gunggong! Bago ka na. Naintindihan po? Naintindihan ba? Ulitin ko, hindi ginawa yung sistema na yun, o hindi yan sinama sa sistema para wala lang. Para lang, kunyari, may magawa. No. Nandyan yan para maumpisahan yung kung ano ang gusto mong marating. Pang-apat, dapat meron kang target goal. Okay? Makapag-create ka ng momentum kung yung hataw mo, alam mo Marami kasing ganito Humataw, online, hataw lang. Kumusta network mo? Okay naman po. Yung sagot na okay, wala. Yun yung mga taong walang goal. Kumusta yung network mo? Okay naman po, okay naman po. Next week, ganun ulit. Next week ulit. Matapos ng buwan, ganun ulit. Next month na naman. Natapos na yung isang taon. Natapos na yung 6-month support. Walang nangyayari. Kasi bakit? Wala kang target goal. Dapat meron kang tina-target. Magkano ba talaga yung gusto kong kitain this month? Ganun! Ilang tao ba ang kailangan kong madirect para sa goal ko na to? Ilang tao ba ang kailangan mag-provide ng referral? Ilang tao ba ang dapat kong makuha? Ilang tao ba dapat kong i-planning? Ilang tao ba dapat i-go setting ko? Ano ba ang mga dapat kong gawin para makuha ko yung pinaka-target ko? Ganon. Di yung nakatunganga ka lang sa PC. Nakikialam ka sa buhay ng may buhay na yung katabi mo tulog. Ikaw nga gising ka nga, wala ka din naman ginagawa. Diba? Paras lang naman kayo, walang pinagkaiba. Kakapantay natin sa mali ng iba, hindi natin alam tayo na pala yung nagkakamali. Hindi ako galit. Gusto ko lang magkaresulta ka. Hindi ako naiinis. Pero inis na inis ako pag di ka nagkakaresulta kasi gusto ko yumaman ka din. So kung magkano kinikita ko, gusto ko naman ikaw. Dahil ikaw naman yung magte-train dito. Magte-train ka naman ng tao mo. Hindi ikaw yung laging tinitrain. Ikaw laging minumotivate. Stop na yung mindset na ikaw dapat ang minumotivate para makuha mo yung target goal mo. No, itigil mo na yan. Dapat ikaw mismo manindigan ka na ikaw naman dapat ang magturo. Na kapag may downline na, paano kumita ng 20K? Paano kumita ng 50K? Ng 100K? Ng 200K? Upline, paano ba yung kitain? Dapat ikaw naman yung tinatanong. Hindi ikaw yung laging nagtatanong. Ang nangyari nga, hindi ka nagtatanong kaya hindi mo nakukuha Ang galing mo lang mag-jowa. Ang galing mo mag-TikTok, ang galing mag-YouTube, ang galing mo mag-newsfeed. Tama? Ang galing mong hindi sumunod sa routine, pero nawawala ka sa target goal mo. Magaling ka sa ibang bagay na hindi productive. Magaling ka sa ibang bagay na hindi mo ikakayaman. Tapos magtatanong ka, ba't kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin nakuha ang goal ko? Ginawa ko naman lahat. Ang mali kasi ginawa mo pati ang mali. Lahat ginawa mo pati mali, kaya hindi ka nagkaka-result. Nagigets? May natutunan ba? Comment down, comment down. Comment ka dyan. Relax lang, mentor. Huwag kayong mag-alala, relax lang ako. Okay, target goal. Dapat meron ka target goal para makapag-create ka ng momentum. This 2022, bawal na ang susyunga-syunga. Bawal na ang tatanga-tanga. Dapat humataw ka, yung totoong humataw ka. Number 5. Hard work. Kailangan ba masipag? Yes! May naging successful bang tamad? Wala. Dapat ang goal mo sa loob ng hub, ikaw ang pinakamasipag, hindi ikaw yung pinakapatay-tay sa loob ng hub. Nagigets mo? Hindi pwedeng ikaw yung pinakapabebe sa hub, ikaw yung pa-importante, pa-VIP. Wala ka bang kinikita Diba? Dapat ikaw yung pinakahuling matulog. Ikaw yung pinakaunang magising. Ganon ang gusto mag-create ng momentum. Ganon ang gusto magkaroon ng resulta. Naintindihan? Naintindihan. Taas ang kamay sa naintindihan. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sa gising at naintindihan, taas ang kamay. Wow. Sana gawin. Hindi lang naintindihan. Ulitin ko.
Sa loob ng hub, ang goal mo, ikaw ang pinakamaraming direct, pinakamaraming referral. Ikaw dapat ang pinakamaraming na-planning sa loob ng buong gabi. Maraming nakausap, maraming napresentahan, maraming na-close deal. Dapat ikaw yun. Hindi ikaw yung pinaka-reklamador. Diyos ko, Lord, magbago ka naman. Kaya di madami ang downline mo. Kaya hindi ka nadadagdagan, kaya hindi lumalaki income mo. Kasi bakit? Lahat ng negative, kahit positive ka sa negosyo, pero lahat ng negative sa ugali, ikaw ang meron. Tamad ka pa. O sikuhin mo yung katabi mo. Hoy! Sikuhin mo! Sikuhin mo, hoy! Tamad mo naman! Tamad mo naman! Yan, para matauhan. Mas maganda nga, ganun din. Joke lang. Okay, number 6. Jeff, huwag masyado Jeff, masipag yan si Elger. Okay, number 6. Discipline. Walang taong nagiging successful na walang disiplina. Pinaka number 1. Number 1 problem. Upline. Gustong disiplinahin yung downline. Tama? Upline, gustong disiplinahin yung downline. Pero siya mismo sa sarili niya walang disiplina. Diba? May mali. Downline, humataw ka. Downline, bigyan mo ako ng kausap. Kung walang binigay yung kausap yung downline mo, humataw ka ng sarili mo para magkaroon ka ng production. Huwag mong hayaan na walang production downline mo, tapos ikaw wala din. Ang mangyayari, kung wala silang binigay sa'yo, wala ka din income. Basic. In short, dapat may sarili kang palo. Dapat may sarili kang hataw. Hindi pwede dito yung yung gusto mo magkaresulta. Yes! Ako na ang next! Laging ganun ang alam. Yes, I'm the next. Ang lakas mag-comment ng ganon. Pero tulog. Tama? Yes, mentor! Ako nang next. Marami akong kilalang downline ganyan. Hindi ko na sabihin ibang tao kasi lahat naman halos nandyan eh. May mga bisita lang tayo. Yes, mentor! Ako nang next! Woo! Excited ako, mentor. Pagtingin ko, tulog. Diyos ko. Mentor, how to be you po. Yan, tamad mo. Wala kang disiplina sa sarili. Pagpalo nga lang ng routine, di mo magawa eh. Diba? Daming ganon. Disiplina. Oras ng tulog-tulog. TikTok ng TikTok, kausap yung jowa. Diyos ko. Ano pa? Tawag nito? Sleep together. Diyos ko. Sleep together mo yung mukha mo, hindi mo pa nga mapakain sarili mo, hindi mo pa nga mabilhan ng mga gusto yung sarili mo, hindi ka pa nga nakabawi sa pamilya mo. Disiplina! Gusto magkaresulta, disiplina. Ayaw mo magkaresulta, huwag mo disiplina yung sarili mo. Basic. Para makapag-create ka ng momentum, ano kailangan mo? Mag-direct. Pangalawa, referral. Pangatlo, kuhanin yung goal. Target. Yung academy seryosohin, UEI Elite. Pang-apat, target goal. Pang-lima, sipag. Pang-anim, disiplina. Marami kasing ganito eh, pagdating sa hard work. Humahataw kasi andyan siya upline, ang pa-plastic. Tama? Ang plastic. Humahataw kasi andyan siya upline. Uy, andyan si mentor. Gano'n eh, pag nabisita ako sa mga hub. Uy, andyan si mentor, hataw-hataw yan. Pero pag nakialam ako sa mga, sa mga computer, Diyos ko, walang kausap. Di nga marunong mag-reply. Hi lang, hello, yun lang. Yun lang yung skills na meron ka. Hindi ka na-develop, 1 month na. 2 weeks na, wala pa rin na-develop na skills. Hi lang, hello, kumain ka na ba? Kumusta ka na ba? Ganon, ulit-ulit. Naintindihan sa lahat na nakaintindi, taas ang kamay. Kaway-kaway! Okay, sampalin mo yung katabi mo, hoy! Mag-create tayo ng momentum para mag-resulta kayo 2022. Kasi, kaway-kaway, tapos sampalin mo, hoy! Okay, next. Hindi ako galit, ha? Papaliwanag lang. Get a marketer. Lahat ng mga yan, yung sama-sama, yung marami, ang tawag dyan, marketer. Huwag ka ng marketer kasi bakit? Mas mabilis ang resulta kapag may grupo ka. Pang-8, create your own hub. Create your own hub. Huwag ka pumayag na yung kasama mo 4 months from now, kayo pa din ang magkasama.
Meron kasing ganito, natapos na lang ang kontrata, walang sariling hub. Hindi ganun. Ang totoong payaman, sa loob ng 6 months, yung 2 months, training mo yun. Yung the following 4 months, dapat nag-create ka na ng sarili mong hub doon. Para pag nag-exit ka, doon sa hub na tinirahan mo ngayon, pag nag-exit ka, may sarili kang grupo. May network ka. Kumikita ka. Mentor, wala pa namang plano sa upline kung kailan ako pa-create ng hub. Kung ramdam mo, kung alam mo na kaya mo na mag-create ng hub, mag-create ka ng hub. Ikaw ang mas nakakaalam nun. Pang-siyam, make a plan. Ang upline na may plano, maraming downline na sumasama. Ang upline na pera-pera, walang downline na sumasama. Ulitin ko! Dapat may plano ka. Ang upline na walang plano, walang downline na sumasama. Dapat may plano ka. Pag nag-create ka na ng hub, 5 months from now, ilang hub na ba ulit ang mag-create ko? 5 months from now, magkano ba kinikita nitong mga to? Ganun. Pang-sampo, guide your team. Maraming ganito. Yes! Meron na akong hub. Pinabayaan yung downline. Kung kailan nagkaroon ng hub, dapat mas marami ka ng responsibility. Nag-relax agad. Ano yung leverage ka ng agad? Kami nga hindi nagre-relax eh. Kami nga pinapagano pa namin yung utak namin eh. Ano ang mas magandang gawin? Kung alam nyo lang mga plano ng mga V8, paano namin piniga yung utak namin sa observation ng mga hawak namin na team? Paano mas mag-grow ang network? Paano mas kumita ang mga leaders? Kung alam nyo lang. Guide your team. Huwag mong iwanan. Pag iniwan mo yan, yari ka, mag-create ka ulit, magtuturo ka ulit, mag-start ka ulit, umpisa. I-guide mo yan hanggang sa magiging successful. 11, Launcher Alliance. Under ng ASI, meron tayong prosperity. Meron tayong Bagwis. Meron tayong BEI. At meron tayong AFEI. Prosperity si Mentor Glenda. Sa Bagwis, si Master Patrick. Sa AFEI, si Master Elise. Sa BEI, si Mentor Karen. Guys, share ko lang sa inyo. Seryoso ba itong paglo-launch ng Alliance? Yes. Nag-start ako mag-launch ng Alliance. Kumikita ako 10,000. Isang buwan, tagilid pa. 20 person ang kailangan. Nag-recruit ako ng mga tao sa labas na hindi ko downline. Mga upline, sinami ako para makapag-launch ako. Kasi gusto ko mag-step up. Kasi ayoko sa sistema na sinundan ko. Na ang mindset ko, ayokong gawin sa mga downlines ko yung nangyari sa akin. Gusto ko smooth. Gusto ko maganda ang mangyari. Gusto ko ang plano ako masunod. Alam niyo guys, last Thanksgiving ng UEI, si Elisa top 7. Si Karen, hindi ako nagkakamali, top 8. Okay? Si Patrick, top 14. Kung di ako nagkakamali, si Glenda, top 17. Thanksgiving. Million po ang kinita sa loob ng isang taon. Meron kasing ganitong mindset. Mag-launch ako, no? Nako, ang daming responsibilidad. The more mas maraming responsibilidad, ibig sabihin, may grupo ka. Ibig sabihin, kumikita ka. Ibig sabihin, marami kang pagdadaanan, pero kumikita ka. Ang gusto namin, kumikita ka. Gusto mo bang sumama sa success? Gusto mo bang sumama sa resulta na meron kami? Ang sa akin lang, sa lahat ng mga nandyan, andyan, mga leaders ko naman, mga downlines ko naman, magpadami ka. Magpa-guide ka. Para kumita ka. Wala man ako natapos as upline, pero gagawin ko ang lahat. Pag nagpag-guide ka sa akin, gagawin ko ang lahat. Magiging successful ka lang. Gagawin ko yan. Willing ako magpuyat para sa'yo. Basta willing kang sundin ko ng mga sinasabi ko. Naintindihan? Ulitin ko. Sa mga gustong sumubay at kumita at gusto maging successful. Pag committed ka sa akin, willing ako magpuyat, samahan ka para magiging successful ka. Basta sundin mo kung ano mga sasabihin ko. Number 12, be responsible.
Hindi porket may grupo ka, tatanga-tanga ka na. Pasensya na kung masakit ako magsalita. Ang tagal ko nang hindi masakit magsalita eh. Masyado na akong naano ni Akbert na, okay, kalma lang master, okay, ganito lang master, yung mga ganyan. You're in training naman to eh. Be responsible. Pag may problema downline mo, harapin mo, huwag mong takasan. Magiging leader ka kapag hinarap mo ang problema mo. Maraming ganito. Pag maraming pains ang downline, grabe yung energy. Pag may problema yung mga downlines, dapat ganun ka pa din. Kasi kapag may problema, tinatakasan. Ito malupit. Pag kumikita, hindi napapansin si upline. Pero pag nagka-problema, mentor, anong gagawin ko, mentor, yung ano, mentor. Parang tuta. Yun yung sinasabi ko. Pag ayaw sumunod, ayaw magsistema, it's okay, ganun ang mindset ko. Ayaw mo magpagay, okay lang. Ang sa mindset ko, hindi ko pinagpe-pray na magka-problema ka. Pero asahan mo, kapag humahawak ka ng grupo, magkakaroon ng problema. At doon ka dapat magiging handa. Kasi hindi sa lahat ng oras, kakayanin mo yun. Kailangan mo ng upline. Kaya kailangan, nire-respeto mo yung upline mo. Be responsible. Hampasin mo yung katabi mo. Hoy! Hampasin mo! Kunyari, parang lamok. Hoy! Be responsible. Pag nagawa mo yan, makapag-create ka ng momentum. Next topic. Pag-usapan naman natin yung take-off. Momentum, yan yung parang eroplano. Okay, take off ha. Momentum parang eroplano na, halimbawa, pupunta ng Boracay, yung mga pasahero. Ang gagawin ng eroplano, magpapaanda rin na yan, open yung mga aircon, i-prepare ko ang mga kailangan, para pag take off sobrang handa. Mainit ang makina, preparado, na check na lahat, kumpleto, may pilot, may mga flight attendant, kumpleto lahat. Tama ba yung mga pumasok dyan, yung mga sumakay? Okay? Yung bagahe ba? Sa Ranger pa lang, dinadaan, ito pwedeng sobrang, yung 100 ml lang na pabango ang allow dito. Yung iba dapat ibagahe. Yung iba yung mga tubig hindi allowed. Ganon. Ang daming preparation bago mag-take off. Ang kanina, ang sabi ko, creating a momentum. Ibig sabihin, preparation ang momentum. Sa momentum, pwedeng kumikita ka na. Pero take note, preparation pa lang yun. Hindi po yun consistent income. Ulitin ko, ang pag-create ng momentum, pwede kang kumita. Pero anytime, pwede pa yang tumaon. Take off. Anong meron sa take off? Ito yung aeroplano na kapag nakapag-create ng momentum, di ba gagano yung aeroplano? Ganito ang tunog. Uy, may tunog. Parang bubuyog. Basta ganun. Ibig sabihin, kapag nakapag-create ng momentum, handa na. So, kailangan magiging handa ka sa paghawak ng grupo para maka-take off ang grupo mo. Okay? Hindi po, nasa momentum ka, kumita ka 10,000, 20,000, 40,000, 50,000. Tuloy-tuloy na yun. No! Maraming kumikita, bumabagsak. Maraming kumita 100,000, biglang nag-30,000. Nag-100,000, biglang nag-20,000. Nag-50,000, biglang nag-5,000. Ang daming ganun kasi bakit? Momentum pa lang, binabasag na niya. Imbis na yung mga tama, ang gagawin, yung mga mali na ang ginagawa. Sobrang confident na. Okay? So sa pag-take off, ibig sabihin, preparation, sobrang preparado na lahat. Tama? From Manila to Boracay, mangyari dyan, pag nag-take off na ang aeroplano, pagdating sa Boracay, welcome to Boracay Island, blah blah blah. English kasi, nahirapan ako pag ganun, wala man tayong natapos. Okay, nakarating ng Boracay, ang tawag doon, tamang pag-take off at tamang pag-landing. Yun yung success. Ibig sabihin, from Manila to Boracay, ang tawag doon destination. Ganon din sa network, ipaliwanag ko. Nag-create ka ng momentum. May mga hub ka, responsible kang tao, ang sipag mo, nagdedirect ka, referrals, lahat-lahat yung sinabi ko kanina.
Pag naka-take off, huwag mong sirain. Kasi bakit? Ang pag-take off, anong sinabi pag nag-take off yung eroplano? Bawal mag-cellphone. Pag-take off, tama ba? Bawal tumayo, bawal tanggalin yung seatbelt, bawal mag-CR. Ang dami sinabing bawal. Mag-i-inform yung flight attendant kung kailan ka lang pwedeng umihi, mag-CR, bumili ng food, tumayo, etc. Nagsasabi yun. Ang mali ng isang networker, naka-take off na yung grupo niya, ginugulo pa. Naka-take off na yung network niya, tsaka naman subablay, nag-excuse. Kaya hindi nakakarating. Kaya yung eroplano minsan, dahil sa mga pasaway ng pasahero, na-crash. Hindi yung crash mo ha, puro ka crash mo kasi yung eroplano na-crash, parang network mo. Na umusad ka na, naka-take off ka na, bigla pang bumagsak. From 100,000, bigla ka nag-30,000. Take note sa lahat ng mga nandyan. Nang kumita, biglang bumagsak. Bakit? Dahil sa mga sablay na attitude meron ka. Himay-himayin natin yan. Okay? Next. Para maka-take off yung grupo mo, dapat, mindset mo, dapat leader ka. Leader ka dapat. Hindi pwede na leader-leaderan lang. Hindi pwede na, kunyari lang na ikaw yung upline. Hindi ganon. Dapat paninindigan mo. Dapat ito yung network ko, ito yung gagawin ko, ito yan, ito yan, ito yun. Ganon. Magiging leader ka. Leader, ibig sabihin, maraming follower. Kung wala kang follower, gising, hindi ka leader. Baka na-misinterpret. At hindi lahat ng kumikita, leader. At hindi rin lahat ng upline, leader. Ang leader, nakabase siya sa karakter ng tao. Hindi sa pera ng meron ang tao. Okay? Number 2, create a leader. Kapag leader ka na, mag-create ka ng kagaya mo. Kasi ang negosyo natin, ano ba ito? Leverage. Leverage ba tayo? Yes. Kapag leader ka na, mag-create ka ng leader. Ibig sabihin, kung kumikita ka ng 100,000, mag-create ka ng kagaya ng kinikita mo. Kung may full-timer ka, may mga marketers ka, let's say, meron kang 50, mag-create ka na, kumuha ka doon ng isa. At gawin mo sa kanya, dapat magkaroon din siya ng 50 marketer. 50 downline. Kumuha ka ulit ng isa, i-build mo ulit, gawin mo ulit 50 sila. Kumuha ka ulit ng isa, i-build mo ulit, gawin mo ulit 50. Ang tawag doon, leverage. Pinapadami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng oras ng ibang tao. Mag-create ka ng kagaya mo. Ito ang nakakatakot pag nag-take off na. Yung kaplastikan ang ginagawa mo nung nag-create ka ng momentum. Naka-take off ng network mo, nakatagpo ka ng kagaya mo. Kunwari humahataw, kunwari gising, tama? Kunwari nagte-training. Oy, alam niyo sa totoo lang, kanina nag-o-observe ako, hawak ko yung laptop ko, ang dami po, hindi po nasusulat. Ang dami po, nakikita ko. May nakita ako sa mga kasama ni Pau, hindi po nagsusulat, nakatunganga lang. Sorry nakikita ko lang, ino-obserbahan ko po. Yung iba pa ganun. Alam niyo, sa totoo lang, itong ganitong training, hindi po to create para lang makita nyo kami dito. Kinreate ito para magiging successful ka. Kaya itatak mo yan sa kukote mo. Kung bakit minsan ang apply mo napagsabihan ka, alam niyo bakit? Hindi ka kasi sumusunod. Matigas ang tutot mo. Kaya hindi ka makausad. Mahirapan kang magkaroon ng resulta. Tama? Yun yung doon nagkakaroon ng shake, yung network mo. Nagkakaroon ng vibration yung network mo. Imbis na pa-take off na tuloy-tuloy na, bigla pa rin umatras at bumagsak. Kasi bakit? Yung na-create mo, doon mo nakikita yung reflection mo. Yung kunyari lang humahataw ka. Kasi magkaroon ka din ng downline na kunwari din humahataw. Na kunwari din gising. Na kunwari din ginagawa ang network. Pero ikaw lang pala ang binabantayan. Kaya yung ginagawa mo ngayon, be genuine. Dapat totoo ka. Tama? Pangatlo, be part of their process. Bawat isa may kanya-kanyang proseso. Yes or yes?
Bawat isa may kanya-kanyang proseso sa pagpunta ng success, sa pagkuha ng success, sa pagkuha ng resulta. Tama? Bawat goal ng downline mo, bawat proseso, dapat andun ka. Kasi bakit? Mas ma-appreciate ka ng mga downlines mo, mga leaders mo. Nahirapan man sila, andun ka. Nagtagumpay sila, andun ka. Mas ma-appreciate nila yun. Yung presence mo ay mas importante kaysa sa pera. Ulitin ko. Sa pag-take off ng network, yung mga downlines mo, ibig sabihin kumikita na yan. 10,000, 20,000, ganun ang kinikita nun. Importante na sa proseso ng mga leaders mo, downlines mo, nandun ka. Huwag na huwag mong iwanan yung mga downlines mo. Not unless kung yung mga downlines mo, pasaway, iwanan. Ako na magsabi sa'yo, iwanan mo na yan, pampabigat lang yan sa'yo. Pero kung yung downline mo seryoso, yung downline mo gusto magka-resulta, huwag mong iwanan. Pang-apat, be part of their goals. Goal ng downline mo, kumita ang 10,000. Ang part mo, mag-goal setting. Anong dapat niyang gawin? Ang goal ng downline mo, 20,000. Ang part mo doon, pwede kang maging share. Pwede kang taga-closing. Dapat may part ka sa goal nila. Kasi bakit? Pag nakuha nila yung goal nila na sila nang sisikap, may dalawang mindset ang tao. Positive at negative mindset. Pag nakuha nila ang goal nila, positive mindset, thank you Lord, nakuha ko talaga yung goal ko. Negative mindset, ako lang naman na gano'n ito, yung apply ko nga, hindi tumutulong eh. Yun yung mindset na matatanim mo sa mindset ng downlines mo. Dapat ingat ka doon. Pang-5, get a result. Huwag ka pumayag na hindi ka magka-resulta. Kasi bakit? Pag nagka-result ka, gusto din ng downline mo. Gagawin ng downline mo, mentor, coach, apply. Paano ba yan yung resulta na yan? Paano ka ba nagka-kotse? Tama? Paano ka ba nagkabahay? Mentor, grabe naman, ang dami mo namang travel. Kung saan ka nakarating. Mentor, kung ano pinagbibili mo? Ang tawag dyan, result. Result, ibig sabihin, yung wala ka dati na nagkakaroon ka ngayon, ang tawag dyan, result. Resulta yan. Gusto mo yung downline mo, magka-resulta? In the first place, dapat ikaw as upline, nagkaka-resulta ka. Pang-anim, be consistent. Kahit anong sipag mo, kung pang isang araw lang siya, kinabukasan na i-expired na, ay ano yun, may expiration date? Ulitin ko, kahit anong sipag mo, kung may expiration date yung sipag mo, kinabukasan, wala na. Walang kwenta, hindi ka magkakaresulta. Kahit gaano ka kagaling, kung hindi mo siya tuloy-tuloy na gagawin, hindi ka makapag-create mong momentum. Hindi mo maka-take off network mo. At mas lalong hindi ka makakapunta dun sa destination na gusto mong puntahan. Next. Seryoso sila. Eto na. Process and responsibility. Malalaman mo na stable talaga ang network mo kapag may lilipat. Yes or yes? Makikita mo yan. Wow! Yung downline ko, downline na ng iba. Diba? May ganun. Tandaan mo po, walang lilipat kung wala kang downline. Ibig sabihin may downline ka. Alam mo yung puno? Example, puno ng mangga. Pag maraming bunga, maraming magbabato, yung mga bugoy. Alam mo mga bugoy? Bisaya kasi yung bugoy. Basta ganun. Yung mga bugoy na duman, ang daming bunga, yung hindi sa kanila ang puno, hindi sa kanila ang lupa, may napadaan. Ganun kasi sa probinsya, batuin natin! Bato. Pag nalaglag, tandaan mo, pag yung binato nilang mangga, pag natamaan yung bunga mismo ng mangga, pag lumagapak na yun, sugatan na ang pisngi ng mangga. Ibig sabihin, hindi na yung quality kagaya ng talagang tunay na hinog. Ibig sabihin, pag marami ang bunga, ang mga taong hindi nagsisikap at hindi naghihirap, gusto din nila ang resulta na meron ka. Gusto din nila yung ganong klaseng bunga. Kaya nga lang, mga tamad sila, kaya ang gusto nila, yung mold na, yung leader na, kaya sinusunod nila. Kaya may lumilipat.
Okay lang yun. Ang importante, hindi ikaw ang gumagawa nun. Naintindihan? Ang importante, hindi ikaw ang gumagawa nun. Ang mindset mo, ibig sabihin, meron ako na wala sila. Anong dapat iganti sa kanila? Ganito lang, oh. Smile. Ngitian mo. Kasi bakit? Ano sa totoo lang? Akala kasi ng iba, yung tamang ganti, sapakan, patayan. Ngitian mo lang. Sabi ko nga sa post ko, gawan ka man ng mali ng iba, ng masama, gawan ka man ng masama, huwag mong gantihan ng masama. Gantihan mo ng kabutihan. Kasi bakit? Pag ginantihan mo ng masama, masama ka na din. Pero pag gantihan mo ng kabutihan, ibig sabihin nun, hindi mo nililevel yung sarili mo sa kanila. Wisdom yan. Hindi lahat ng tao kayang magbigay, hindi lahat ng tao kayang magpatawad. Kung may lilipat, hindi lumipat, see you on top. May policy ang company. Naintindihan po? Kung may policy ang company, doon lang tayo mag-stick sa policy ng company. Pag malaki network mo, may lilipat, it's okay. Mag-focus ka sa mag-stay. Pangalawa, may susuway sa'yo. Meron at merong hindi susunod sa'yo. It's okay. Mag-focus ka doon sa susunod. Hindi lahat ng tao susundin ka. Hindi lahat ng tao sisistema sa'yo. Hindi lahat ng kasama mo nung umpisa ay kasama mo hanggang dulo ng success. Merong iba mapapagod, merong iba maiinggit, magkakaroon ng hatred, iba-ibang bagahe. Pag sumatay ka sa kanya, tatagal ka. Tatagal at tatagal ka. Pagsasabay ka sa kanya. Kailangan mo lang yung i-let go. And move forward. Kapag nag-let go, always move forward. Hindi yung nag-let go ka lang, tapos wala kang gagawin. Pangatlo, ay lumalaki ang ulo. Especially, pag kumita na. Pag kumita na, hindi na yung nakikinig. Bihira po. Okay, sobrang bihira. Ang mga leaders, mga downlines, na kumikita, na nakikinig pa din. Pag di ka kumita, makinig ka. Pag kumita ka, mas lalo ka makinig para ma-maintain yung kinikita mo. Ang dami kasi, mentor, gusto ko kasi ganito, ganyan. Sige, sabihin natin, ang galing mo na talaga. Ang mindset ko, pag nadapa ka, babalik ka naman sa akin. Antayin ko na lang kailan yun. Tama? Kasi pag sila, sige, mag-launch ka na. Time mo na. Meron namang ganito, mentor, hindi ko pa kasi kaya. Alam ng mentor mo, ng upline mo na kaya mo na. Akala mo lang hindi. Kasi minsan yung ginagawa natin, hindi natin nakikita na kaya na natin o hindi ba natin kaya. Okay? Pag lumaki ulo downline mo, hayaan mo lang. Pag nawala ng income yan, liliit din ulo niyan, bababa din pride niya. Lalapit din yan. Naintindihan? As upline, pag lumaki ulo, nawala, babalik, wala ka ibang gagawin. Kundi tanggapin lang, nang tanggapin, nang tanggapin, nang tanggapin. Kasi yun yung role mo, yun yung part mo. Di yung bumalik, sinusumbata, ikaw kasi. Tama? Ipaparamdam mo sa kanya na tamang upline ka. Pang-apat, may attrition. Ano yung attrition? Yun yung kumita ka, tapos biglang hindi ka kumita. Ito pa malupit. Hindi ka na kumita, lalo ka pang hindi kumita. Sana all. Di ba? Isipin mo, ang attrition, yan yung kumikita ka tapos hindi ka kumikita. Ang mas malala, hindi ka na kumita, mas lalo ka pang hindi kumita. Attrition ka talaga ng bonggang-bonggang attrition. Kasi bakit? Hinayaan mo. Sa mga event, hindi kasama. Sa mga training, hindi kasama. Kasi bakit? Hinayaan mo kasi na yan ang mangyari sa'yo. Kasalanan ba yun ng upline mo? Kasalanan ba yun ng downline mo? Na hindi siya nagtuloy? No! Kasalanan mo yan! Hindi ka kumita kasi kasalanan mo. Kumita ka kasi kasalanan mo. In short, ano man resulta na meron ka, hindi kasalanan ng ibang tao. Hindi kasalanan ng upline, hindi kasalanan ng downline, kundi kasalanan mo. Pagka nagkaroon ka ng sasakyan, kasalanan mo yan. Yuhu! Sarap mag-drive.
Ganon! Pag nakabawi ka sa magulang mo, kasalanan mo yan. Nabuhay pa magulang mo, nakakabawi ka na. Ang attrition, test yan. Tinetest ka ng creator. Okay? Kung bibigay ka ba o babangon ka ba, yun lang ang choices mo. Pag nag-attrition, bangon! Hindi yung upline, ibangon mo naman ako, upline. Duwag! Ang totoong payaman, ang totoong may pangarap, yun yung mga tao na kahit anong hamon ng buhay, babangon at babangon, lalaban at lalaban, kasi merong pamilyang naghihintay. Naintindihan? Hindi lang natuloy yung PE, nangihina na. Grabe, ang babaw mo naman. Umuwi ka sa inyo. Mahirap din boy, lalo ka manghina. Kaya advice ko sa'yo, magstay ka na lang. Magtuloy ka na lang. Magsipag ka na lang. Para makatulong ka sa pamilya mo. Panglima, may magka-result. Oh, positive, di ba? May magka-result. Thank you, Lord. Thank you, Jen. May magka-result. Part ba yun ng process? Yes. Hindi lang puro hirap ang process. Merong sarap. Tama? Kaya sabi nga, di ba, enjoy the process. Pero hindi porket kumikita ka, i-enjoy mo ng bonggang-bongga. Hindi porket na-attrition ka, hindi ka kumita, enjoy mo siya ng bonggang-bongga. Ang goal mo, kung na-attrition ka, dapat magkaresulta ka. May babaguhin ka kagad sa ginagawa mo. Pag nagka-result ka, ang mindset mo, dapat mag-times 2 to. Dapat mag-times 3. Hindi yung, kontento na ako. At least, kumikita ako, hindi ako na-awardan sa UEI kasi kulang ako sa sa posting. Kulang ako ng 100 sa income. Hinayaan mo kasi ganun. Pag nagka-result, ang mindset mo, dapat mas mag-times 2, mag-times 3. Ano pa ang dapat kong gawin? Mag-times 4, mag-times 5 yung kinikita ko. Ganun dapat, hindi yung 20 mil, okay na ako dito. Dati kasi sa trabaho ko, magkano lang maling mindset yon. Para magka-resulta ka, sabi ko, di ba? Para meron kang magandang resulta ng 2022, pag attrition, dapat kumita ka. May babaguhin ka kaagad. Isang ulit. Pag kumita ka, dapat mag-times 2 yan, mag-times 3, mag-times 4, mag-times 5. Kung 10,000 ka per month, times 5, 50,000. Anong gusto mo? 10,000? 50,000? Malamang gusto mo 50,000. Walang plastikan. Kaya lang, bago kumita 50,000, marami kang responsibility. Marami kang gagawin. Tama? Pag maraming ginagawa, ibig sabihin, totoo kang humahataw. Pag walang ginagawa, nga. Kain bubog. Number 6. Okay pa ba kayo dyan? Taas ang kamay kung okay pa kayo. O baka mamaya, pag uwi ko ng Laguna, abangan natin si Mentor, papasok na yung sasakyan niya, batuhin natin. Number 6, may makreate kang leader. Part ng process. May makreate kang leader. At kapag may nakreate ka ng leader, mag-create ka ulit ng panibagong leader. At nakapag-create ka na ulit, mag-create ka ulit ng panibago. Walang sinabing once na nakikita mo yung sarili mo na, ay may na-create ka na nakagayo, mag-stop ka na. No. Mentor, meron akong 100 na downline. Ang leader dyan, meron akong B8, may 8 ako. Bakit 8 lang ba ang kailangan magresulta? 8 lang ba ang kailangan magkaroon ng pera? 8 lang ba ang gusto mo makabawi sa pamilya? Di ba? Process by process. Unti-unti may makikita ka magseryoso. Hugot agad. Di ba sa ASI ganun ginagawa natin? Ang V8, ang goal ko magiging V13. Pag 13 na, ano nang next? Dapat 18. Next, ilan na naman? 21 na naman. Next, ano? 28. 28 na kumikita ng 100,000 per month. Ayaw ko ba nun? Gusto ko nun. Tama kaya nga yung mga upline nyo, yung mga B8. Kung sabunin ko, wag ka sa kumakapanabon. Kasi bakit?
Kung ako nag-100,000 per month, what if yung mga V8 ko, which is 10 na sila ngayon, nag-300,000 per month? Wow! Di ba? At yung kinikita nila, yun naman nakikitain mo. Ulitin ko, kapag may na-create ka, mag-create ka ulit. Pag na-create mo na ulit, mag-create ka ulit. Mag-create na mag-create na mag-create na mag-create and never stop. Part yan ang responsibility mo sa proseso ng mga downlines mo. Next. Okay pa ba kayo dyan? May mang-iiwan. Yon. May mang-iiwan. Parang shota mo. Kala mo mag-i-stay. Yun na, shota na lang iba. Di ba may mang-iiwan? Kailangan mag-let go. Manghihina ka. Part ng proseso. Hindi lang puro sarap. Sabi ko nga eh. Manghihina at manghihina ka. Pero hindi porket ibig sabihin na manghihina kay tunay kang mahina. Pag nanghihina ka, sige. Lapit ka sa tamang tao at makapagbigay sa'yo ng tamang advice para mas mag-guide ka. Normal na manghihina, tao ka eh. Cellphone na nalolobat. Ikaw pa kaya na tao. Cellphone, kapag nalobat, ang ginagawa, nag-charge. Ikaw, tao ka. Downline ka, nanghihina ka, saan ka lapit? Upline. Nanghihina ka, may problema ka, lumapit ka pa sa downline. Wrong! Very wrong. English yun. Pinag-aralan ko yun kanina, inisip ko yun kanina ng bonggang-bonggang. Joke lang. Okay? Pag may problema ka, upline ka, huwag ka lumapit sa downline. Lumapit ka sa next upline. Next! Magtatampo ka. Kasi bakit? Part ng proseso to. Hindi ka na pagbigyan ng request mo sa upline mo. Tama? Nagtatampo ka sa upline mo kasi hindi ka pinagbigyan sa meeting. Di ba? Magtatampo ka sa upline mo kasi bakit? Dinidisiplina ka. Magtatampo ka sa upline mo kasi bakit? Hindi ka sinama sa event kasi nga matigas tutot mo. Kulang ka sa disiplina sa sarili mo. Magtatampo ka dito. Kaya lang sabi ko kanina, itetest ka hanggang sa end ka. Sasama ang loob mo. Sasama ang loob mo kasi bakit? Sinusubok yung emosyon mo. Kaya sumasama loob mo. Kasi tinetest yung emosyon mo. Gaano ka ba katibay? Sino ka ba? Ano ka ba talaga? Anong klaseng upline ka ba? Part ng proseso yan. Which is responsibility mo na ayusin yung sarili mong emosyon. Responsibility mo na lunukin mo yung sarili mong sama ng loob, yung tampo mo. Napalakas yung loob mo kasi nanghihina ka. Na mag-create ka ng panibago at kumuha ng bagong downline kasi bakit may nangiiwan sa'yo? Parang jowa mo nang iniwan ka. Ano mong ginawa mo? Di ba naghanap ka ng bago? Ang mali lang, iniwan ka na nga, nagmumukmuk ka pa. Normal. Pero sa network tayo. Sa network, uso yung 10 seconds, move on. May problema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, move on. Diba? Alam mo na nga may problema, downline mo, alam mo na nga. Kung pwede na lang yung mindset ko, ilagay ko, yung utak ko, ilagay ko sa bungo mo, para makita mo gaano kaganda yung network natin, gaano kaganda yung negosyo natin. Gagawin ko eh. Maintindihan mo lang kung anong pagkaintindi ko dito. Kasi hindi pwede eh. Sa pamagitan ng ganitong training, doon lang kami makakatulong paano ka makausad. Ulitin ko, susubukin yung emosyon mo. Sasama loob mo. Magtatampo ka, manghihina at iiwanan ka. Ang tanong, laban o lugapak? Wala, dapat na lang. Huwag ka na gumapang. Bumigay ka na lang. Umuwi ka lang sa inyo. Para lahat ng pangako mo sa magulang mo, sa pamilya mo, na magandang buhay, wala na. Tama? Dapat alam mo yung process and responsibility mo dito sa pinasok mong negosyo. Next! Right direction leads to result. Di baling mabagal, basta tamang direksyon. Ang ganda nga ng sistema natin eh. Kasi bakit? Alam nyo guys, ako, pinipilit ko talaga na makopya yung sistema ng UEI, makopya ng ASI. Pinipilit ko talaga na kung anong meron ng UEI, magagawa natin yung. Kasi bakit?
Ang dami kumikita sa UEI. Gusto ko ganun din yung mga downlines ko. Ang lagi ko tinitingnan, sino ba si RTD? Ano ba meron si RTD? Tama? Parang masyado akong na-mindset na upward na ganito gawin mo, ganito ganyan, ganun gawin mo. Sobrang, eto lang, sobrang katiting lang sinasabi ni upward. Pero malaman. Ang tamang direksyon, magbibigay sa'yo ng tamang resulta. Kahit gaano ka kagaling, gaano ka kabilis, pag mali ang ginagawa mo, lalagapak ka. Babagsak ka. Pag bumagsak ka, masyakit yun. Pag nasaktan ka, doon mo na maisip, para kaya talaga sa akin yung isip? Parang hindi. Di ba? Ang importante dapat nakikita mo, yung ginagawa mo araw-araw, tamang direction ba to? Para magtagumpay ako sa buhay? Kaso kachat ko lang, jowa ko eh. Kaso kachat ko yung crossline. Ang galing mag-mindset pagdating sa ligawan. Pagdating sa prospect, di kaya ma-mindset tanong ng tanong sa apply. Tuktukan kita dyan eh. Sarap mong, pagdating sa grabe mag-mindsetting, iba. Mabulaklak ang bibig. Pag prospect kausap, mentor, ano eh? Wala, ayaw. Wala, hindi natuloy. Hina mo namang nilalang. Di ba? Kailangan tamang direksyon. And congrats. Kasi pag sumunod kayo sa mga uplines nyo, yung mga VA, magkakaresulta kayo. Tama? Next! Gusto mo na result? Sino gusto ng result? Taas kamay. Ang gusto ng resulta, taas kamay. Taas kamay, taas. Gusto mo ng result? Next slide. Aralin mo pa negosyo, learn more. Hindi yung inaaral mo lang yung galaw ng katabi mo. Inaaral mo lang anong ginawa ng upline mo, yung galaw ng upline. No! Aralin mo yung negosyo. Pag konti alam mo sa negosyo, konti din income mo, konti din leaders mo. Tama? Gusto mo ng result? Next slide. Adjust more. Hindi pwede na yung downline mo, kasama mo sa mag-adjust sa'yo, yung crossline mo mag-adjust sa'yo, dapat ikaw nag-a-adjust ka. Gusto mo ka-resulta eh. Dapat nag-a-adjust ka. Ulitin ko, dapat nag-a-adjust ka. Hindi pwede na, hindi, mentor, mali yan eh. Mali kasi siya, kasi ganito siya. Hindi ganun. Tandaan niyo po, hindi lahat ng tama pinaglalaban. Minsan, ang pananahimik ang pinakatama mong gawin. Mag-adjust ka lang. Next slide. Gusto mo ng result? Sipag pa more. Hard work. Sipagan mo. Araw-araw. Hindi, masipag ka ngayon, bukas nawawala. Sumusunod ka ngayon, bukas nawawala. Hindi ganun. Gusto mo ng result eh. Next slide. Gusto mo ng result? Don't forget the consistency. Tuloy-tuloy mo siyang gagawin. Pag hindi mo yung tuloy-tuloy gagawin, tuloy-tuloy ang income. Pansin mo, last month na-hit mo yung goal mo, ngayon hindi mo na-hit. Alam mo bakit? Di ka kasi consistent. Magaling ka sana eh. Palpak ka lang sa consistency. Ulitin ko! Magaling ka, palpak ka lang sa consistency. Next slide. Gusto mo ng result? Walang kwenta ang bagong taon kung wala kang balak magbago. Ulitin ko. Sa lahat ng gustong magkaresulta ng 2022, magkaroon ka naman ng New Year resolution or ano man yan, ulitin ko, walang kwenta ang bagong taon kung wala kang balak magbago. Tapos na po ako, this is GK Agono, nagsasabing, work hard in silence and let your success be your noise. Good morning!